po at itong pag-usapan natin po sa ngayon ay alas 10 ng umaga. Oh, ay naibaga-bigat, no? Maya paabak ay ang pag mukhang matindi pa sa Hunyango ito si Chris, si Chis Escudero. Ang ating pag-usapan ay tungkol sa kanyang pagdodoblikara. Patungkol naman ito sa testigo na halata na, klarong-klaro na nagsisinungaling. Tapos, nag-motion sa Senado ng si Bato na i-contempt at ikulong sa Senado si Mr. Ambassador Marcos Lacanilaw at inaprobahan ni Amy Marcos na siyang chairman sa Committee on Foreign Affairs. So, ngayon, dahil ganun ang kuan, inaprobahan ni chairwoman. Ang problema, nung pinasa kay dapat SOP na yan sa katauhan ni Chis Escudero ay inaprobahan niya na sana kagad ang motion. Kasi kung House of Representatives naman, ay magandang umaga Romel Graciano, si Paduano pag nag-motion, automatic, ini-implement kagad. Tataka naman ako bakit sa Senado, bakit hindi ini-implement. So, ang nangyari pa, nilecturean pa ni Chis Escudero si Amy Marcos na huwag daw gamitin sa politika itong ang hearing sa Senado. So with all due respect naman, Mr. Chis Escudero, although alam naman natin na tumatakbo pagka-re-elect si Amy Marcos, but din yung issue, pagtanungan, sagot, ay wala po politika ng halo. Ang tanong lang ko, ano nangyari sa pag-aresto kay Duterte? Kasi tandaan natin, andun pa rin yung aking konklusyon, ang aking tinatayuan, na illegal po ang pag-aresto. Kung ako naman tanongin nyo pa rin, dagdugtong pa niyan, illegal din ang pagpalabas ng warrant of arrest. Pero, ang opinion naman ni ex-Justice Adolfo Ascuña, na magaling na, isa sa pinakamagaling na naging justice ng Supreme Court, ay valid daw ang warrant of arrest, ang hindi valid yung pag-aresto. So, yan ang sinasabi. Ang gandang umaga po, Sir Fred Lumba. Sino ba naniwala sa kanya? Maraming Pinoy ang nakakaalam ng presidential ambitions ni Chis. So, tatakbo ito si Chis sa 2028 sigurado. So, pumuposisyon, naghahanap ng kakampi. Ngayon, ang kinakampihan niya si Lisa Araneta Marcos, pero naglalaro siya, naghunyango siya kasi gusto niya lahat ng mga botante makuha niya. Grupo naman ngayon ni Bato ay doon siya kumakampi, pero pasikreto lang. Kaya nga, kumakampi din siya kay Sara nung hindi na inaprubahan yung impeachment. Dapat sana ngayon tapos ng impeachment. Wala, hindi pa nagsisimulan. Hindi niya pinatuloy. So anyway, naglalaro siya. Pwede mong tingnan pabor kay Sara dahil makapagalaw si Sara. Pero pwede mo ring tingnan na mas pabor yan kay Bongbong Marcos at saka kay Lisa yung hindi niya pagsagawa ng impeachment ngayong kaagad-agad ng pagkasampa ng February 5. At bakit ko naman nasabi na pabor kay Bongbong Marcos at saka kay Lisa? Sabihin na natin si Lisa at saka si Bongbong ay galit kay Sara kasi kailangan nila. Tsaka si Romualdez, may ambisyon din yan. Mas mataas pang ambisyon niya kaysa Kwan. Mas matayog pang ambisyon niya kumpara kay Chis Escudero na magiging presidente ng Pilipinas. Ang problema lang, yung mukha ni Romualdez ay hindi katanggap-tanggap sa mas maraming Pilipino. Yung mukha niya kasi offensive, parang walang karisma. Yung mukha pa lang, tapos ang tiyan niya, butete pa. So, sino nakukukrusonada maging presidente siya? Siguro, gwapo siya sa tingnan sa malapit, pero ang problema, gwapo ka ba tingnan sa TV? Gwapo ka ba tingnan sa YouTube? Ang problema, pasensya na tayo, Mr. Romualdez. Yung mukha mo kasi parang mukhang demonyo eh. Totoo lang. Bakit patawag mo ko sa Quadcom? Okay lang, sasagutin ko yan. Opinion ko lang naman yan. So how can you prevent me from making an opinion of you? And you are a public officer. Diba? Although, ang usapin na lang dyan, hindi yan sa usapin sa press freedom.
Because in press freedom or freedom of expression, you can express anything you want, even hate words, even those words that in the immediate impression or impression, they look like words that are really, how do you call this, unfavorably defamatory, and as if there is no reason for you to say those words. But then, tandaan nyo po, mga kaibigan ko, kagaya kay Sir Fred, ay ano, ang kahit ano po sa Facebook, kailangan natin ang active o activist citizens, sa netizens, sa Facebook, sa Twitter, ah, sa YouTube, sa TikTok, maging active tayo kahit magmura kayo, okay lang po yan. Walang problema po yan. Yung pagmumurain, natural lang yan na magagalit ang tao. Ngayon, sa usapin naman, decent ka ba o hindi? Ibang usapin yon, kung decent ka o hindi. O, kagaya sa amin, sa pagiging abogado ko, o, in-exercise ko ang press freedom ko, pinablis ko sa Facebook yung ginawa kong reklamo laban sa isang congressman na corrupt sa amin na si Dinand Hernandez. Laban din sa kanyang kapatid na kanyang kakutsaba na ginamit niya ang kapatid niya, yung tindahan o yung mall sa Tacorong Fitmart bilang taga-supply ng overpriced na mga pagkain ng mga evacuees dyan sa Marawi War or Siege noong 2017. So, ibig sabihin, those things may be unpalatable in the eyes of many because pinablis ko. Well, sabi naman ng Supreme Court sa akin, sabi niya, attorney causing, iba yung pagiging abogado, iba po yun yung pagiging reporter o press freedom practitioner o di kaya freedom of expression. So those things are two different things. So parang ang nangyari sa akin, Sir Fred, parang akong pare na lumabas sa pagkapare dahil nag-asawa ako. So in my case, I choose the path of publishing it and exercising press freedom. So usapin dito kay sa gitna nitong press freedom ba o hindi, ay let me assure you, hindi naman kayo abogado, hindi naman kayo pare o hindi kayo kung ano-ano, okay lang po kahit magmura kayo. I love the description of sino to yung DDS vlogger na tinanong si Tio Moreno. Sabi niya, hindi, yung iba pa, may isa pang vlogger na sabi niya, Sir, sa Quadcom, you cannot blame the vloggers for using words such as gago or what, so words that may be unpalatable to many or hate words, but then that is our expression. Tama naman siya. It doesn't matter as long as your expression is founded on opinion. At ang opinion mo ay hindi facts. Kasi pag facts, maaaring sabihin mo hindi totoo sinabi mo. Pero kung opinion lang at sabi, gwapo ka. Opinion mo lang yan eh. Anong basihan mo? Wala. Kahit na pangit ka, you are handsome or you are beautiful. Why? Ang contention ko, it is always a saying that is true, which says that beauty is in the eye of the beholder. Parang ganun. Kalimbawa, kagaya ng mga mukha ng mga pangit, barok, pero he is the most handsome in the eyes of his mother. Parang ganun lang yan. Diba? So, anyway, just to lecture out on decency, iba naman po yung decency, rules of decency. May kasama yun sa ethics. Sa aming law, legal ethics, ay binabawalan, marami na po mga abogado na kagaya ko na natanggalan ng lisensya, na suspende just because of unpalatable words. Ito, delikado rito si Attorney Christian Sia na tumatakbong congressman sa Pasig. Bakit? Akalain mo naman, joke lang naman yun. Totoo lang, joke lang yun. There was no intention to do it. And when he said, kayong mga single mother dyan, pumila kayo at makasiping nyo ako kahit anytime gusto nyo. Joke lang yun. Kumbaga, that was his thoughts in the quick flick of his fingers. That was the thought that came into his mind when he was speaking in front of the audience sa Pasig. Meron pa na problema pa itong incumbent governor ng Misamis Oriental. Akalain mo nasabi, kung patuloy pa ako maging gobernador at may scholarship ang Misamis Oriental Province para sa mga nursing students, hindi ko po tatanggapin na scholar ang mga pangit. Kailangan mga gwapa. Bakit sabi niya?
Kasi ang katwiran ko, pag ikaw man nakakasakit, pangit ang nurse mo, gagaling ka ba? Alam naman, joke lang yon. Pero naging minimuhan siya ni kung ngayon. It's good thing na active naman si George Erwin Garcia bilang chairman ng COMELEC, although against ko sa kanya sa kanyang pandaraya kasi sigurado po ako, George, you were one of those men who became instrumental in the coming out of that Smartmatic 192.10.168.0.2 na election sabotage. Pero anyway, I'm thanking you for being active in that department. Tapos minimuhan niya naman yung may isa na namang politiko sa Davao Oriental. Ito kakampito ni Marcos, yung congressman na tumatakbong pagka-gobernador sa Davao Oriental. Ang kanya naman ay yung joke niya, ano ba yung joke niya? Pinahalik niya. Sabi niya, misis mo, o parang ganon. Kumbaga, mga misogynist, mga sentence. Ang problema sa mga politikong ito, wala na silang naisip na joke para nila ma-steer ang kanilang audience to clap their hands. Yan ang problema. So, ibig sabihin, do not vote for these kinds of candidates. Yung wala na ibang naisip, yung decently. So, ibig sabihin, ang aking suggestion sa inyo kung sino iboboto ninyo, dalawa po ang aking unang binigay na pamantayan. Katapatan sa bayan o di kaya sa kanyang trabaho. Kasi kung matapat ka sa trabaho mo, pag ikaw ay naging opisyal ng bayan, matapat ka rin sa iyong pwesto sa bayan. At ang isa po, kakayahan. So sigurado ako sa katapatan, zero dyan si Lito Lapid. Bakit? Dami niyang kaso, mga graft and corruption. Ninakaw niya tag 1 million a day sa lahar na quarry. Tapos in 365 days, 365 million din kinita niya. Tapos ang dineklara nilang nakita ng probinsya ng Pampanga ay 30 million lang. What the heck? That's the hell. Dapat nga durugin niya yan. Mas matindi pa yan kasi sa war crimes ni Juan. Kaysa crimes against humanity ni Mr. Duterte. Kung totoo man. Yan, mga corrupt na gaganon. Biro mo, naging billionaire siya dyan. In 2005, nag-gobernador siya ng Pampanga, nakabili siya ng mansion dyan sa PhilInvest. 5 million ang bentahan. Alam ko yan kasi nakausap ko yung broker, yung mga commissioner, mga agent na ginamit sa pagbibili. Tapos, ang masama pa dyan, yung broker na kausap niya, sinipa niya, ibang broker naman binigyan niya ng commission. Ganon na mga kapalaran ng mga brokers. Kaya kayo, meron na po ngayon mag-aral kayo at magiging licensed broker kayo para hindi kayo masipa, protektado kayo ng batas. Pag magkipagkontrata ka, bago ka kumausap, pirmahan mo na kayo ng kontrata. Magkano? Kasi usually standard industry price sa commission is 3% of the gross price. So ngayon, pupunta tayo kay Mr. Hunyango. Mr. Hunyango. Hunyango, opinion ko lang sa iyo and Mr. Chis Escudero. So, ng paglabas ni Amy ng contempt order tsaka detention order para sa Senate, hindi mo pinirmahan. Nagalit sa iyo si Amy. Nagalit sa iyo si Bato. Ang sabi ni Amy, of course, may kasamang political para tayong nagkukunwari kung sabihin natin na walang kinalaman sa political effort ni Amy kasi kumbaga sa Cebuano pa iwit, no? Pinakahuli siya. So kailangan niya umakyat para So nakikita niya kasi although I believe in her sincerity, na kahit kapatid pa niya nabibira doon sa usapin ng pagka-aresto. Kasi lumalabas po ang conclusion nitong Senate hearing sa pagbawal ng pag-aresto kay Digong. Bawal yan ang pag-aresto. Bawal na bawal. Walang question dyan. The only question is, number 1, kung sino ang paparusahan sa mga nagpakanulo. Sino nagpakahudas? Yes, si Rimulya ba? O yes, kita ko, 2 Rimulya, magkakapatid. Sila pa nagbi-meeting-meeting kasama si Gibo Teodoro. Isa rin yung Hunyango, makasara yan. Noong nakaraang eleksyon, inendorso pa ni Sara pagka-senador. Hindi ka lang nanalo.
Siguro gano'n naman si Gibot. Alam mo, number one sa bar exam yan si Gibot Teodoro. Pero ang pagkahunyango niya, yung nagsumira sa kanya. Pagkatapos, si Eduardo Anyo, na ginawang DILG Secretary ni Digo. Akalain mo naman pagtatraidor niya. Nagiging kasama siya sa usapan kung paano arestuin si Duterte. Boss mo yun. Tapos, sinamahan mo, ikaw pa nagplano kung paano arestuhin. Napakatindi naman. Dapat tumanggi ka na. Dapat nag-resign ka na. Kung ako sa'yo, hindi po yan pagkatapatan sa bayan. Kaya, hindi po yung katapatan mga ganon. So, si Bong Revilla, wala ni katapatan. At ang katotohanan kay Bong Revilla, inabsulto nga siya, pero inutusan naman siya ng Sandigan Bayan na ibalik ang 124 million na usapin na nawala dahil sa kanyang PDAF. Ang depensa niya kasi, piniki lang daw ang pirma niya sa endorsement para kukunin ang pera, ibibigay kay Janet Napoles. At because napiki ng kanyang chief of staff na si Attorney Richard Cambe, ay inabsulto siya. Tapos, maniwala naman kayo, 6 na taon. Ikaw pa, Pastor Rodi Rabi, maniwala ka na walang tinanggap si Bong Revilla doon? Sa loob ng mahigit 6 na taon, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Actually, 2 terms eh. Maniwala ka ba doon na walang kinalaman si Bong Revilla sa pagpipirma ng kanyang PDAP para i-endorso kay Janet Napoles ang kanyang budget? Hindi ako walang naniniwala doon. You should have used ditong matindi ito. Mag-prepare talaga ako ng kaso nito laban kay Geraldine Faith Ekong, Justice. Siya na ngayon ang hepe o presiding justice ng Sandigan Bayan. Kahit sinong tanungin mo, guilty talaga. Ang facts tingnan mo. Nirecite din naman, in fairness kay Justice Geraldine Faith Ekong, nilatag niya lahat. Ang problema lang, ang kanyang conclusion, yung perma daw na ginamit sa paghingi sa mga implementing agencies na sabihan na ibigay kay Janet Napoles yung pera ay hindi daw niya perma. Ito naman ang NBI na opisyal na handwriting expert nagpagamit. Abogado pa naman siya. Kaya pwede ko siyang kasuhan din sa disbarment. Yun dapat mga dinidisbar, hindi yung kagaya ko, nag-publish lang ko sa Facebook. O di ba? Hindi. Tapos, sinabi niya na, although hindi ako maniwala, kasi ang stroke ng perma ni Bong Revilla sa peke ko no, at saka against the stroke of his signatures, mga specimen na original daw o genuine, ay pagkatulad, magkapareha. Stroke, ibig sabihin yung kung gagamitan mo pa protractor, yung protractor, ilang degrees ang slant, pare-pareho. Pare-pareho pag stroke, pag ano, sapat bawat letra. Bawat pareho lahat. Ngayon, na-acquit nga siya, pero tandaan ninyo, hanggang ngayon hindi pa sinauli ni Bong Revilla ang 124 million na nawala sa kaba ng bayan dahil sa kanyang PDAP. Huwag nyo na iboto yan on that score kasi hindi tapat sa bayan. Kung pag-usapan mo naman kakayahan sa pagsagawa ng trabaho, wala rin yan si Bong Revilla na yan. Ang gumagawa lagi, mga abogado niya. Ano magagawa ng abogado niya kung magkipagdebate na siya? Hindi naman pwedeng papalit ang abogado niya sa kanya. Your Honors, Mr. President, may I move that I will be represented by my lawyer who will speak and expound my arguments on why I am endorsing this bill. Di ba? Hindi, ikaw rin ang buboto, hindi abogado mo. Kaya useless ang sinisweldo natin sa kanila. Ginagawa lamang nila yan na isa na pang-kurap. Akalain mo pa sa Senado. Ginawa si Ping Lacson, wag mo na ba ibuto yan? Bakit? Unang-una, hindi niya ma-explain. Hanggang ngayon, naniniwala ako, yung kuratong baliling, siya talaga nagpapatay doon. Ang target nila, naniniwala ako, pasensya na po, Senator Ping. Naniniwala ako yung pera na milyon-milyon sa loob ng ban, kung saan ang 11 na member ng kuratong baliling ay binanatan, pinatay, ay nakuha nila. Yun naman ang habol na kunin nila yung mga pera galing sa bangko na kinulimbat ng kuratong baliling. Tapos, isa pa, at kung bakit ko siya bakit ko ako kumukontra kay Ping Lacson. Sunod, next thing is, hindi siya tapat sa bayan sapagkat siya pa nag-sponsor
na mula ngayon, nung 2010 pa yan, hanggang ngayon ginagamit ng mga senador, pati congressmen. Lahat nila ng allowances nila, MOOA, ibig sabihin MOOA, may, um, maintenance, operating, and other expenses. So, sa MOA, sa opisina nila, meron silang panggasolina, pang travel expenses, meron pang kung ano-ano, mga okay, mga representation expenses, kung may kakausapin sila, magkandak ng hearing, o kung ano, ay dyan lang kukunin. Ngayon, akalain mo, nag-sponsor na 500,000 pesos daw, ipirmahan na lang ng senador na ginastos sa tama. Hindi na tatanungin kung saan napunta. Yun, walang katapatan. Ganon din ang mga lahat ng senador dyan. Sigurado ko lahat ng naging senador dyan ay ganon ang ginagawa. Bakit wala man lang isa na pumiyok? Hanggang ngayon, kahit sabihin mo si Bongo, kahit sabihin mo si Bato, walang pumiyok sa kanila. Bakit? Ibalik nyo na lang sa bawat piso po na ginagastos ng mga senador na nanggaling sa ating kabanang bayan, dapat patunayan nyo. Kung galit kayo kay Sara Duterte na Mary Grace Piatos na confidential fund, yun nga, may rason si Sara doon. Hindi mo siya pwede tanungin, bakit may Mary Grace Piatos? Ang sagot dyan, kasi confidential, tinatago ang pangalan ng tumanggap ng pera. Kaya hindi kasalanan yun. Kaya ang problema nito mga nagpapa-impeach sa kanya, ang problema ng mga abogado, ng prosecutors, ang head, parang lead counsel na si Acop, si Jervin Luistro ng Batangas, at marami pang iba, si Kunghon, si Ruth Rodriguez, at sino pa mga si Attorney Defensor, na pamangkin ni Miriam Defensor. Ang problema nila, paano nila patunayan na hindi napunta sa masamang kamay ang pera na binigay, pinangalan na tinanggap ni Mary Grace Piatos. Hindi po bawal ang gumamit ng alias. Itong kabubuhan naman ni John Asidre at saka ni Ortega, Congressman Paulo Ortega, ay lagi siya nag-anunsyo. Ito naman, meron na namang may Magellan pang pangalan na tumanggap. Nabububuhan na po ako sa inyo, pasensya na po. Nabububuhan ako sa inyo. Hindi nyo ang patunayan nyo kung binulsa ba ni Sara o hindi. Sapagkat entitled siya secret funds yun ng secret names, ay hindi nyo siya mapak-impeachan dahil sa ganun. Dagdagan pa na mga politiko, ang mga senador na magbuto-buto, kailangan mo ang evidence na hindi proof beyond reasonable doubt. Mababa pa yan. Dapat ang evidence nyo ay beyond the shadow of doubt. Ito naman si Chis, balik tayo kay Chis. Tapusin ko muna itong yung in-endorso ko na na parameters para magpipili ng kandidato. Ibig sabihin, pag may issue, hindi na importante kung na-convict o hindi. Importante, hindi naman po siya makakasuhan kung walang ginawa. O dito lapid, sa 728 million fertilizer funds scam. Wala pang kakayahan yan. Magnanakaw pa. Ganon din si Bong Revilla. Si Jinggoy, ganon din yan, pero hindi lang siya kandidato sa ngayon. Si Rui Padilla, hindi rin siya kandidato sa ngayon. Mga walang kakayahan, doon lang ako titignan. Si Manny Pacquiao, wala rin kakayahan yan. Yung English niya na broken, hindi naman ako nang nalait sa kanya, kababayan ko siya, taga-Jensen siya taga-South Cotabato kami pare-pareho. Hindi ko i-endorso kung kababayan ko siya, kung idol ko siya sa boxing, hindi ko siya ini-endorso na ibubutuhin ninyo. It's one thing na kaibigan ko siya, it's another thing kung bayan ng pag-usapan natin. Next, na hindi nyo dapat iboto, si Willie Revillame. Walang ginagawa yan. Ano man ang gagawin sa Senado? Pag nakita niya kaaway yung mga tolpo, sabi, hep hep, hooray, hep hep, hooray. 5 billion, bigyan ng jacket yan. Ganon lang gagawin. So what will does it make of us? We will be a full kind of people. Hindi lang tayo rogue state sa mga bansa sa Africa, kundi nasa sabi ni Richard Hidarian na tinutukoy niya lahat ng Mindanaoan ay sub-Saharan. Mas mababa pa sa sub-Saharan, kasama niya dyan si Richard Hidarian na akala mo matalino. Piling matalino. So, alam mo, okay lang sana si Richard. Nabilib ako nung una sa kanya. Kaya lang, nung salita siya, na kaming taga Mindanao, kilala kami ni Sir Fred, taga Mindanao na si Sir Fred, Lumba.
Kung kami mga taga Mindanao, hindi po kami sinilang para mag-aral sa mga sub-Sahara na eskwelahan. Oh, public school ako gumraduate. Gumraduate ako sa elementary school, pilot, public elementary school. Gumraduate ako sa public high school. Gumraduate ako sa public university, Mindanao State University. Marawi bilang eskolar. Oh, gumraduate din ako sa Pamantasan ng Lungsod Maynila. Public school din 'yan bilang abogado. So ano pa ang ano? Kaya hindi ako naniwala kahit kami sub-Saharan kami kung tatawagin mo if that pleases you. Kasi sabi ko kanina, I have to abide by my premise. It does not matter how you call me. Pagdating sa libel, hindi po yan libel. Hindi po yan tinatawag na kamalian. Kundi, it's his description of us. Maybe, kahit na naman ang foundation ni Richard Idarian kung bakit niya kami tinawag na Samsaran, okay lang yan. But you can judge me by how I speak. You can judge me by how I do my job. You can judge me and how do I comprehend anything, and you can judge me on how do I blog. Na Mr. Richard Idarian, alam mo dati tinatanggap niya ako, kasama friend pa niya ako. Alakalain mo binlock niya ako. Ba't mo ako binlock? It was only a healthy public discourse. Siyempre masasaktan na ang damdamin namin, pero respeto namin ang iyong right to express. Okay lang. Next, ito naman ang aking ulitin ko lang parameters ko, walang katapatan kung may kaso. Binabanggit ko si Bong Revilla, si Lito Lapid, matindi maliban sa Lahar Quarry. Ay akalain mo na nabisto si Lito Lapid nung nahuli ang kanyang asawa na nagbitbit, nilagay sa dalawang sapatos ng asawa niya, si Marisa Tadeo Lapid, ang $10,000 sa US dollars yun, sa kanang paa, sapatos, sa kaliwang paa na sapatos, another $10,000. $20,000 na yun. Pinutos pa sa sinupot pa sa kung saan nakalagay. So, all in all, she was bringing $50,000. So, ang allowed lang pumasok sa Amerika na may dala kang pera is only $10,000. Akalain mo nagdala $50,000. Kung sa American yan, kung sa Philippine money yan, what is, nung araw, 50 pesos per dollar. So, that was 2.5 million pesos. Saan niya kinuha? Nung hinuli siya ng FBI, kinasuhan, para makalabas sa kulungan, nakulong siya. Para makalabas sa kulungan, parang si Elisa Marcos nakulong. Nakalabas ka lang. So, nakalabas, ang ginamit ni Mrs. Lapid na pangpiyansa ay yung dalawang Las Vegas mansion ni Lito Lapid. Akalain mo ba? Ganon-ganon lang yan. Gobernador lang. Tapos, Las Vegas sa mansion pa niya. Gobernador sa Pampanga. Ibig sabihin, that proves the fact that he has until now, siguro, the 2 mansions in Las Vegas, that helps in proving the proposition that he stole money from Pampanga sa quarry. 1 million a day. Okay, sino pang iba? O si Pacquiao, hindi naniniwala ko, hindi nagnakaw yan. Pero, ang problema, sa side ng kakayahan, wala siya. Pero pwede naman sa kakayahan, naging immoral din siya. Yung anak niya, inanakan niya yung spotter ng billiard, yung maganda eh. Tapos ang anak niya dyan ngayon, yan ang boxer na si Eman Bacusa. Yun, magaling na boxing, parang si Manny Pacquiao kung sumuntok. Yun. Tapos, ibig sabihin, wala rin siya sa katapatan area. Pa-Diyos-Diyos lang kunwari, pa-pastor-pastor kunwari, pero hindi ako niniwala dyan. Pero sa side ng pagnanakaw, hindi ako niniwala. Malinis yan, kung ako tanungin mo. Pero nagiging hindi rin malinis sapagkat namimigay din ng pera. Pero sa bagay, sa kanya bulsa nang galing, hindi naman galing sa pagiging congressman niya. Kasi bilyonaryo naman talaga siya. So anyway, sino pang iba? Si Willie Villame. At yung dalawang tulpo, si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo. Ladies and gentlemen, wala pong katapatan yung dalawang tulpo na yan. Pag nanakaw lang nung reporter yan, ginagamit nila ang dyaryo, yung pagiging komentaryo nila, komentarista, na pangingikil, sabi ni Ning Santos, ng 600,000 kada buwan mula sa customs. At sa ngayon, marami pa kong source na sasabi, tumatanggap sila sa STL, tumatanggap sila sa Hay-Alay, hindi Hay-Alay, kundi Whiting. Tumatanggap din sila sa mga
Sa mga patay-patay, sakla, patay. Tapos, tumatanggap din sila sa perya-perya. Napakayaman nila. So, huwag na ibuto yung walang pagdating sa katapatan sa bayan, wala pong katapatan yan. Minumura nga si Leni Robredo yan, nung dalawang kanyan, bastos na bunganga. Okay lang bastos bunganga kasi opinion nyo yun. Pero ang problema lang, sa pagdating naman sa issue kung decente ka ba o hindi, wala naman siya pag-decency. So, wala rin kakayahan. Bakit? Hindi naman nakagraduate ng college mga yan. Kaya dapat importante rin po yung kakayahan. Sino pa bang iba? Ito naman, sa kakayahan, si Pia Cayetano, si Abby Binay, abogada, si Camille Villar, professional. Ang problema lang sa kanila, dito sa katapatan. Paano mo sabihin tapat sa bayan si Pia Cayetano? Sige nga, nung nakaraang eleksyon, nung 2016 election na tumatakbo si kapatid niya, si Alan Peter Caldero Cayetano, ay binira niya si BBM na pagnanakaw at hindi nakabayad. Pati hindi nakabayad ng 203 billion na estate tax ng tatay niya. Lahat ang dami yung pagnakaw. Tapos yung mga sinight niya doon, yung mga na-sentensya ng Sandigan Bayan, ang nanay niya, na si Imelda. Hanggang ngayon, believe naman ako, kung kay Digong Duterte, inaresto ninyo. Bakit si Imelda hindi nyo inaresto? Ha? 77 years ang sentensya sa kanya ng pagkabilanggo. Bakit hindi siya hinuli? Bakit si Digong sinusuko ninyo? So, ganun po yung mga tanong. Ano pang kasunod na sabihin natin dyan? Marami pang ibang isyo, nangako pa siya tag 10,000 nung nakarang eleksyon. 10,000 kada tao. Hindi na walang nangyari. Maging ginawa ni Alan Peter Cayetano? Wala. Magaling lang mag-English. Nanay niya Amerikana. Matalino. Wala naman problema sa katalinuhan. Siyempre, gano'n din si Pia. Mga UP graduate si Pia. Ateneo naman graduate si Alan Peter. So, mga matalino yan. May kakayahan yan. Ang problema, walang katapatan. Kulang. So, huwag mo na iboto rin. Ganon din si Abby Binay. Pero si Binay, sa lahat ng mga magnanakaw, mas ini-endorso ko siya. Bakit? Libre po ang lahat ng ospital sa Makati. Zero billing talaga. Talagang zero billing yan. Kaya, malay mo, baka maging senador siya, ay siya kayo na magbibigay na kung paano ang formula na ginamit nila sa Makati. Bakit zero billing sa Makati? At kung buong Pilipinas gagawin yan, maganda yun. Diba? Ang problema, ang PhilHealth natin hindi nakakatulong na masyado. Pero mangangako pa si Lito Lapid na libre gamot. Ano ba? May PhilHealth naman tayo Bakit libreng gamot? Anong gagawin mo sa libreng gamot mo, Lito Lapid? Ikaw nga, Coco Martin, malaking kasalanan mo sa Pilipino. Kasi popular ka, niluloko mong Pilipino na iboto si Lito Lapid. Huwag po. Please lang po, huwag nyo iboto ng mga batang Quiapo na endorsement yan. Yung mga probinsyano na endorsement. Kung gagawa kayo ng mga party list na kung ano mga pangalan. So, yan, Tapos, pagkatapos niyan, nawala tuloy ko sa topic. Ang topic natin, balik tayo kay Chis Escudero. Okay? Mamaya ko na balikan yung ibang mga kandidato. Si Villar naman, unahan ko na lang, ito na lang, si Villar, wala rin sa katapatan yan kasi nagnanakaw lang ng mga, pagnanakaw na rin tawagin yan, ng mga lupa, bibilhin ng mura, tapos ibenta na mahal, tapos yayariin pang bangko. Okay. Di ba? O ngayon, diretso na tayo kay Mr. Chis Escudero. So, ito, si Chis Escudero ay hinarangan niya yung inaprubahan na warrant, hindi warrant, kundi contempt order laban kay Marcos Lacanilaw na ambassador ko, no? Paano naging ambassador to? Nag-aral ba ito ng foreign service course? Hindi naman. Kung ano namang pinagbabanggit nito, ito si Chis Escudero. Tandaan ninyo, si Marcos Lacanilaw, hindi siya hindi ka mag-anak ni Marcos yan. Ay, tinanong siya, ang pinakaklaro dito doon, wala tarang duda na nagsinungaling ay, ikaw, ano bang ginawa mo sa panahon ng inaaresto si Duterte? Sabi niya,
Ako ang isa sa sumundo doon sa loob ng eroplano sa tube kay Duterte. Ibig sabihin, pababa pa lang ng eroplano si Duterte ay kasama na siya ni Marcos Lacanilaw bilang ambasador. Ambasador ko na siya sa transnational crimes. Ngayon, ambasador ka pala, tapos nagdoble kara din siya. Bakit? Kasi ambasador siya, dapat representante siya ng Philippine government. Pumirma pa siya as representante ko ng Interpol. Ano ba talaga, kuya? Doble kara or conflict of interest ang ginagawa mo. So anyway, pumunta siya, kasama na daw, dinala daw sa 250 sa Villamor Airways sa 250. Ang BIA 250 Wing ang tawag dyan eh. So ngayon, dinala si Digong Duterte sa Villamor Airways, kasama niya rin. In other words, parang halos hindi siya naghiwalay kay Duterte hanggat sa isinakay si Duterte sa eroplano papunta sa Den Haag. Oh, yan ang premise. Ngayon, nung nakita ang papel na pinirmahan ni Marcos Lacanilaw, representante pa na siya ng government. So tinanong siya, bakit ka nag-representante ng government? We thought all the while, Interpol ka. Iba yung Interpol, iba yung Philippine government. Pumirma siya dun as Philippine government representative, not as Interpol. So ibig sabihin, yan ang napapatunay na nagsisinungaling sila ni Bongbong Marcos sa pagsabi Interpol daw ang umaristo kay Duterte. Hindi, Government of the Republic of the Philippines ang pirma nila Lacanilaw eh. Sinungaling, 1 point. Number 2, tinanong siya, kasi may sinagot sa item number 8. Tinanong, the arrested person was brought to National Judicial Authority. Ang sagot niya ay, do not know. Tinanong siya ngayon, dinikdik siya ni Amy Marcos, ni Alan Peter Cayetano, at saka ni Bato. O bakit mo sinagot dito? I do not know. Hindi mo alam kung dinala si Digong Duterte sa korte, sa Pasay Court o sa kung saan korte nung pagka-aresto sa kanya. Bakit sinabi mo I do not know? Eh di ba sinabi mo kanina all the time katabi mo si Duterte? Eh kung katabi mo siya, alam na alam mo kung dinala siya sa korte o hindi. Bakit I do not know ang sinagot mo? Nagsinungaling na naman siya. So of all the lies, yan ang pinakaklaro yung dalawa na nagsisinungaling siya. Okay, ngayon, despite those lies, ngayon, pinagbigyan siya ni Bato, pero paulit-ulit na tanong, kung si Paduano pa yun, si Caraps Paduano pa yun, na abang lingkod party list na congressman, kung sa House of Representatives yan, kulong ka na, wala ka nang kawala kay Caraps Paduano. Yan lang ang maganda kay Martin Romualdez, kung ano ang decision ng mga committee, kung arestuhin at ikulong, hindi siya nakikialam. Ito si Chis Escudero, nakikialam. So ang ginawa niya, nung nakulong na, nandun na, nakahold na si Lacanilaw dahil sa kanyang pagsisinungaling kasi napuno na rin si Bato at si Amy sa kanya. So ang ginawa niya, kahit binigyan siya ng huling pagkakataon na sabihin ko anong totoo, kung alam ba niya o hindi na dinala si Digong Duterte sa korte nung inaresto. Wala, hindi pa rin nagbago. Nangyari, pinatayuan pa rin. Dinikdikan, I stand firm. Naku, I stand firm. Yan ang mahirap. Yan ang katibay pag nagsalita ng I stand firm. At klaro naman, hindi na kailangan ng korte para malaman kung nagsinungaling ka o hindi. Klaro naman na hindi naman siya umalis sa tabi ni Duterte. Dapat alam niya, siya nakapikit, nakatulog. Imposible naman. So, tama lang po ang parusa sa kanya na i-detain siya kasi ininsulto niya ng Senado. Huwag na natin pag-usapan yung tao. Huwag na natin pag-usapan yung arrest kay Duterte. Pag-usapan na lang natin yung pagkakasira ng dangal ng Senado. Sa sunod, wala nang maniniwala sa Senado kung ganun. So, dapat, nakakulong na sa dapat sa ngayon. Ang problema, pinakawalan ni Chis Escudero. Nung pinakawalan ni Chis Escudero, ay umangal si Amy Marcos at saka si Bato. O, sa umangal sila, ang ginawa naman ni Ikan, bumaliktad naman, hunyango talaga. Bumaliktad naman to si Chis Escudero. Ano man ginawa niya? Pinalabasan niya ng show cause order. Tanong kung bakit hindi kaya dapat ikulong. Yan ang ginawa niya. Kita mo pagka-dubli kara talaga si Chis Escudero. Ipakita ko sa inyo yung kanyang utos. Ito.
Wait. Oh, yan ha. Nakita nyo ba yan? Palaking ko kaya. Yan. Siguro nakita nyo. From the office of the Senate President, Francisco Escudero. Francis pala, Francisco. Enre contempt citation of Ambassador Marcos V. Lacanilao. During the hearing of the Committee on Foreign Relations on 10 April 2025. Show cause order, pinapaliwanag siya. The Committee on Foreign Relations in its hearing on 10 April 2025 upon motion of Senator Ronald Bato de la Rosa, duly seconded by Chairperson Aimee R. Marcos, has cited Ambassador Marcos V. Lacanilao in contempt for testifying falsely and evasively. Yung false talaga, wala nang evasive eh. False lang, tapos na eh. Ininsulto niya ang Senado sa pamamagitan ng pagsabi ng hindi totoo. Klarong-klaro nagsisinungaling. So, Ambassador Lacanilao is hereby ordered to show cause or explain within a period of 5 days from receipt of this order why he should not be ordered, arrested, and detained at the office of the Sergeant at Arms. The Sergeant at Arms is hereby directed to make a return thereof within 24 hours from its enforcement. Issued 11th day of April. Pero mo, 10th, April 10 ang hearing. Dapat April 10 kulong na. Pinalabas niya. Tapos bumaliktad siya kasi binabas na siya ng mga netizens ng April 11, kasunod na araw, nagpalabas naman siya ng order na pinapa-explain. Ano ka klase talagang tao ka? Cheese? What kind of man are you? You do not have heart and conscience. Ang merong heart ka lang si Heart Evangelista lang. Ay, nako. Tapos ang contention niya kung bakit, ang unang paliwanag, kung bakit hindi siya pinalabas niya. Kasi siya nakutos pa, palabasin si Kwan si Lacanilao. Ang katwiran niya hindi dapat ginagamit sa politika. Bastos ka naman, Chis. Hindi naman politika, hindi naman kampanya yun. Kundi, ang nangyari lang yun, nagkataon na sila ay tumatakbo. Sila naman, alangan naman na hindi naman, chairman naman ng Foreign Relations Committee si Aimee. Hindi mo siya mapigilan kasi karapatan niya talaga. So, entitled si Aimee sa pagpapalagay natin na gumagawa lamang siya ng trabaho. So, ito pala ang dahilan. Di ba, tandaan nyo si Chis Escudero, naging waiter ni Aimee Marcos, ni Imelda Aranita Marcos sa Ben de Honor sa okasyon sa Malacanang na ang kanyang champagne, ang hawak ni Chis na champagne ay kinuha ni Lisa at saka ininom, saka binalik yung pag naubos, binalik kay Chis Escudero. So, ibig sabihin, ang waiter na Senate President, ang dahilan nito ay may sugo, tinawagan siya ni Lisa Marcos. O, itong dahilan kung bakit kung sinasabi na tinawagan siya ni Lisa Marcos. Ayan! BFF pala si Lisa Marcos saka si Marcos Lacanilao. Ayan! Marcos Lacanilao. Tsaka si, kidnapper. So anyway, ito Lisa Tanas, kidnapper, ay nanggaling sa totoo lang. Kinuha ko ng litrato to sa page ni Buljak, ni Maharlika. Saka si Marcos Lacanilao. Yon, ibig sabihin ko lang, pinapakita ko lang na very close pala sila sa isa't isa. Kaya pala ganun. So anyway, yan lamang po ang masasabi ko. Beware of Hunyango. Beware of ipapakain natin kay Lulong yan. Baka si Lulong tatanggin sila. Most of them really come from the biggest farm in the Philippines. Ano yung pinaka-biggest farm in the Philippines? The Crocodile Farm. At andyan po sa House of Representatives. Pasensya na kayo. Kasi bansag na talaga kayo tinatawag na gano'n. Bakit? Pwede kong sabihin lahat kayo magnanakaw. Lahat flood control projects. May ayuda na kami. AKAP pa. May, may tawag nito. May AKAP at saka may AX. Ano pa? May AX at saka MAIP. Saan ba yung ko? Gusto ko ipi-play ako, ipapakita sa inyo So, ipi-play ko. Itong kanta na ito ay kinumpos ko po kagabi.
Wala pa akong title nito. Siguro ang title niya is Ayuda. May pag-asa pa ba itong bayan natin? Ayuda rito, ayuda roon, ginagamit pambili ng buto. Kunwari pa'y gawing legal, sinama pa sa batas, kapalit ng PhilHealth at programang pangkabuhayan. Kapalit ng programang sakahan, programang pangindustriya, programang panggagawa, programang sa lahat. Flood control dito, flood control doon, na binupulsa lang ng mga buaya. Nang bumagyo, lubog ang buong Bicol. Bumaharin sa Batangas, sa distrito ni Jervil Luistro. Pariho lang sila ni Saldico, sinasamba si Speaker Romualdez. Ha 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 Kung gusto mo ang pagbabago'y sigurado, bumuto ng lahat ng kandidatong bago. Bayang magiliw, ang mamatay ay para sa'yo. Tara na mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ahangin, sana'y mabago natin. Ha 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 ha. Ayuda pa more. Oh, salamat. At yan lamang po. At hindi na muna ako mag-shoutout at may gagawin pa po ako. Maraming salamat po sa lahat. Mag-shoutout lang ako kay Papa Doms Ligario. Yun si Flor Delina Maglupay. Sabi, talamak, illegal na lahat. Papakaraming shabu. O, dami pa lang siya napansin ko lahat. Dami po talaga shabu ngayon nagtutulak. O, sabihin na natin masama ang pagpatay ng tao. Dapat naman ikulong si Duterte doon pag mapatunay na siya nag-utos, no? Pero hindi naman natin maiwasan ang totoo na napakaraming shabu po ngayon sa ating kalsada. Marami po mga nagbebenta. Ang pulis dati, sila po ang hari sa kalsada. Ngayon ang pulis nagtatago doon sa kanilang istasyon. So, straight vote, PDP, tapos sa Master Mark TV, magaling pala kumanta. Pakanta-kanta lang tayo. GL Jurim, good morning, no? Tapos si Dr. Gloria Mama Labaco. It's a crocodile snake farm. Crocodile snake farm, magandang tingnan. Danilo Kolyamat, Jerry Boy Bahe. Tama ang ginawa ni Cheese. Nakita niya ang maling ginagawa ni Amy. Sa opinion mo yun, pero opinion ko po, ay mali talaga.
Kumbaga hindi niya kasi klaro na, hindi na dapat ipaliwanag-paliwanag doon, very clear. Maliban na sana kung hindi po klaro ang paglabag, pag-insulto sa Senado, ay saka mo ipapaliwanag. Pero in that aspect, let Marcos kalinaw file his own case. Pwede siya nag-file ng motion for reconsideration kung gusto niya. Ganun lamang po ang sa aking stand yan. Doktor, kasi may time naman siya, may chance naman magpaliwanag. Binigyan siya ng chance ilang beses. Baguhin mo kasi hindi kami maniwala. Hindi niya binago. Alam niya na hindi totoo, ba't pinagpipilitan niya? Kaya mali din siya sa ginagawa ni Cheese. Alam mo, crush kita, ay kabataan ako, ganyan ba ang tamang impluensya ng mga nakakatanda, gugustusin pagkampihan ang China. So, hinaharas ang mga magsasaka. Ay dapat siya usaping China talagang ang problema lang, mahina lang talagang presidente natin. Hindi kaya. Wala. Kung ako presidente niyan, nako, gagayahin kong ginawa ni Jokowi, yung President Jokowi, doon sa Indonesia, na walang, hindi pumalag yung China. Ano talaga, ang magyari dyan talaga, may gagawin ako, anong unang gagawin? Hindi na ko na kailangan makipag-away. I-ban ko na ang lahat ng import galing China. Ganon lamang po ang gagawin ko. Wala na. Stop payment. May utang tayo sa China. Stop payment. Hindi natin bayaran. Bakit hindi ginagawa? Kasi kung ganon, yan ang ating panlaban eh. Problema ng China kung hindi sila babayaran. Problema din sila yung kanilang mga goods ay hindi may bebenta sa Pilipinas. Ganon ako kasimple yan. Security Motovlog, PDP Line. Okay? Sige, bahala kayo. Free kayo mag-advertise kung sino inyong gusto i-advertise na ibuboto ng kandidato. Okay lang sa akin yan. Cassandra Daisy, ninakawan na nga sa PhilHealth. Yes, si BBM talaga nang nakaw ng PhilHealth, 89.9 million. At matindi pa, Philippine Deposit Insurance Corporation na 117 billion. Kinuha pa, hindi lang PhilHealth. Matindi talaga kayo. Paano ngayon mangyari kung magsara ang bangko? Sino magbabayad sa mga depositors na mag-deposito ako 500,000, kung matumba ang bangko, bibigyan ako 500,000. Wala na maraming usapan. Pero ngayon, pag matumba ang bangko, kawawa deposito ko, walang bayad kasi wala ng pera ang PDIC. At furthermore, yung pera na hawak ng PDIC ay bayad po yan ng mga private banks. Premium yan. Alam mo, insurance, premium yan na binayad ng mga BDO, BPI, Metrobank, RCBC, Security Bank, lahat sila, PNB, bayad nila yan. Para kung ang tutumba sila ay may ibabayad sa mga depositors nila. Kayo, kinuha pa ni BBM, hindi mo pera yan. Dr. Gloria Hitomo Tabaco, it's a crocodile snake pa. Nabasa ko na pala yan. So, We Move TV, Arlene Tamala, ang laki ng danyos. Okay, Rob C. Danyos daw kay Duterte. Nasa Davao din ang napakalaking crocodile farm. Hindi, mas marami sa Luzon. ay beg your pardon. O sa Bicol nga lang, si Saldico. O sa pinakamalaki sa Leyte. Si Romualdez, asawa niya, congresswoman din. Sa Tingog Party List, huwag niyo iboto. Number 1 pa mo. Tapos si Romualdo Baluyot Sr., hindi nag-iingat ang doble cara talaga. So your game is a cam shame. Nelson Guerrero, Gogo yan, si Escudero. Gogo lang tawag ko hindi ugag style mo bulok. Okay, Lodimer Kapoge. Basic naman ang committee ang nag-setting contempt na dapat mag-appeal doon din sa committee. Bakit lang i-file pang magpasyukos? Yung nga eh. So anyway, parang siya nag-file ng motion for reconsideration para kay Lacanilaw. Okay, hanggang dyan na po. Magandang umaga po sa lahat.